Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa isang kwentong magpapatunay na ang katotohanan gaano man ito subukang itago ay palaging hahanap ng paraan upang lumitaw, minsan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang istoryang ating tutunghayan ngayon ay nagsimula sa isang masayang pagbabalik, isang surpresang uwi ng isang amang seaman na matagal nang inaabangan ng kanyang pamilya sa Dagupan, Pangasinan. Dala niya ang mga pasalubong, mga pangako ng magandang kinabukasan at ang ngiti ng isang taong sabik na muling makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at matatamis na salita, may isang lihim na dahan-dahang lumulutang, isang lihim na nakaukit, hindi lang sa alaala kundi sa balat. Isang katotohanan na magbubukas ng pinto sa isang masalimuot na kwento ng pagtataksil, hindi lamang ng isang asawa kundi ng isang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan. Ang pagbabalik na inaakalang magdudulot ng kaligayahan ay siya palang magiging simula ng isang mahabang laban para sa katarungan, kung saan ang isang simpleng bakasyon sa dalampasigan ang magiging saksi sa lahat. Samahan ninyo kaming balikan ang mga pangyayari sa buhay ni Bernadette Molina, isang asawang haharap sa pinakamasakit na katotohanan. Paano nga ba hahantong ang isang simpleng tattoo sa pagkasira ng isang pamilya at sa isang paglilitis na babago sa buhay ng lahat? Ito ang kwento ng isang panlolokong matagal na itinago, isang pagkakaibigang sinira ng pagnanasa at ang hindi matatawarang lakas ng isang babaeng pinili na huwag maging biktima kundi ang maging tagapagdala ng hustisya para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Nobyembre ng taong 2015, ang hangin sa Dagupan, Pangasinan ay may dalang init na pamilyar sa mga taga roon. Ngunit para kay Marvin Molina, ito ang init ng tahanang matagal niyang hindi naramdaman. Matapos ang ilang taong paglalayag sa malawak at malalamig na karagatan bilang isang seaman, ang bawat bugso ng mainit na hangin sa kanyang balat ay isang paalala na sa wakas siya'y nakauwi na. Sakay ng isang tricycle mula sa terminal, ang malaking maleta sa kanyang tabi ay hindi lamang puno ng mga damit at gamit, kundi ng mga pasalubong na maingat niyang pinili, mga tsokolate, pabango at mga laruan na inaasahan niyang magpapasaya sa kanyang mag-ina. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, isang ngiting nagpapahiwatig ng pananabik at ng isang malaking sorpresa. Pinili niyang huwag tumawag o mag-abiso. Gusto niyang makita ang reaksyon sa mga mukha ng kanyang asawang si Bernadette at ng kanilang 10 taong gulang na anak sa sandaling bumukas ang pinto at makita siyang nakatayo roon. Sa kabilang banda, para kay Bernadette, ang mga nagdaang linggo ay puno ng pag-aalala. Sanay na siyang LDR o long-distance relationship ang setup nila ni Marvin, ngunit hindi siya sanay sa katahimikan. Walang tawag, walang text at higit sa lahat walang remittance na dumarating. Sa una, inisip niyang baka naantala lamang isang karaniwang problema sa mga padala mula sa ibang bansa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang simpleng pag-aalala ay naging isang mabigat na kaba. Kaya naman nang huminto ang isang tricycle sa tapat ng kanilang bahay at bumaba mula roon ang kanyang asawa, isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya. Mayroong biglaang tuwa, mayroong ginhawa, ngunit mayroon ding isang maliit na tinig ng pagtataka at pagdududa na pilit niyang isinantabi. Ang pag-uwi ni Marvin ay naging isang biglaang pista. Ang kanilang masang, ang kanilang anak ay hindi magkamayaw sa tuwa, yumakap ng mahigpit sa amang matagal na nitong hindi nakasama. Ang mga pasalubong ay agad na binuksan at ang bahay ay napuno ng halakhak at sigla. Sa unang tingin, para bang walang nagbago. Ito pa rin ang pamilyang kanilang binuo, masaya, buo at puno ng pagmamahal. Sa unang gabi, naghanda si Marvin ng isang maliit na salo-salo. Nag-imbita siya ng ilang malalapit na kapitbahay at kaanak. Sa gitna ng kantahan, inuman at malalakas na kwentuhan, ipinagmalaki niya ang kanyang buhay sa barko. Siya ang bida ng gabing iyon, ang responsableng ama, ang mapagmahal na asawa, ang seaman na nagsasakripisyo para sa pamilya. Pinuri siya ng lahat at para kay Bernadette, dapat ay sapat na iyon upang mapawi ang lahat ng kanyang pangamba. Ngunit habang hawak ni Marvin ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Hindi ito ang pamilyar na init at pananabik na dati niyang nararamdaman sa tuwing sila'y muling nagkikita. Tila isang formalidad na lamang, isang kilos na ginawa dahil iyon ang inaasahan sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ang maliliit na pagtatakang iyon ay nagsimulang lumaki at magkaroon ng anyo. Napansin ni Bernadette ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Si Marvin, na dati sabik na makipagkwentuhan sa kanya at sa kanilang anak, ay tila may sariling mundo. Ang kanyang cellphone ang naging karugtong ng kanyang kamay. Dala niya ito saan man siya magpunta, sa hapagkainan, sa banyo, kahit sa pagtulog ay nasa tabi niya ito. Madalas nakikita niya ito
itong palihim na nagtatype o nakangiti habang nakatitig sa screen. Kapag lalapit siya, mabilis niya itong ibubulsa o itatago. Noong una, sinubukan ni Bernadette na huwag itong pansinin. Baka trabaho lang, sabi niya sa sarili. Baka may mga kaibigan lang siyang kinakamusta mula sa barko. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na ang lahat ay normal, na siya lamang ang nag-iisip ng masama. Sa gitna ng kanyang mga alalahanin, isang mensahe ang dumating na tila sagot sa kanyang panandaliang pagkalimot. Galing ito kay Geneva Bernardino, ang kanyang matalik na kaibigan at kumare na nakatira sa Maynila. Nagpaalam si Geneva na nais niyang bumisita sa Pangasinan para sa isang maikling bakasyon. Nais daw niyang makalanghap ng sariwang hangin at makasama ang pamilya ni Bernadette. Para kay Bernadette, ito ay isang magandang balita. Si Geneva ay higit pa sa isang kaibigan, para na siyang kapatid. Ang pagdating niya ay tiyak na magdudulot ng saya at makakatulong upang maibsan ang tensyon na unti-unti niyang nararamdaman sa loob ng kanilang tahanan. Agad siyang pumayag, iniisip na ang isang bakasyon kasama ang kanyang asawa, anak at matalik na kaibigan ay ang perpektong paraan upang ibalik ang sigla at init sa kanilang pagsasama. Nagplano sila ng isang 3 araw na biyahe sa Bolinao, isa sa mga pinakatanyag na destinasyon sa kanilang probinsya, isang lugar na kilala sa magagandang dalampasigan at payapang tanawin. Hindi niya alam na sa paraisong iyon matatagpuan niya ang katotohanang masahol pa sa isang bangungot. Pebrero 2016. Dumating si Geneva mula sa Maynila kasama ang isang batang pamangkin. Ang kanyang pagdating ay sinalubong ng mainit na pagtanggap ni Bernadette na puno ng tiwala at pananabik. Ang kanilang pagkakaibigan ay matatag, sinubok ng panahon at para kay Bernadette, si Geneva ang taong kaya niyang pagsabihan ng lahat. Dala ang excitement ng isang pinakahihintay na bakasyon, nagtungo sila sa Bolinao. Si Bernadette, si Marvin, ang kanilang anak, si Geneva at ang pamangkin nito. Ang biyahe ay puno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Pagdating nila sa resort, bumungad sa kanila ang isang perpektong tanawin, ang maputi at pinong buhangin, ang malinaw na asul na tubig ng dagat, at ang mga alon na marahang humahalik sa dalampasigan. Ang mga bata ay agad na nagtakbuhan at naglaro sa buhangin, ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Habang sina Marvin at Geneva ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, pinagmamasdan sila ni Bernadette. Sa mga sandaling yon, tila normal ang lahat. Ang mga kuha ng litrato, ang paghahanda ng pagkain, ang simpleng salo-salo sa tabi ng dagat, lahat ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Ang mga pagdududa na namuo sa kanyang isip ay tila pansamantalang tinangay ng mga alon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Habang naglalakad sila sa baybayin kinahapunan, may mga napansin si Bernadette na maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtrato ni Marvin kay Geneva ay may kakaibang pagka-espesyal. Si Marvin, na bihirang maging fotograpo, ang siyang kusang loob na kumuha ng sunod-sunod na litrato ni Geneva na parabang ito ay isang profesional na modelo. Pinupuri niya ang bawat anggulo habang si Geneva naman ay nagbibigay ng matatamis na ngiti. Noong una hindi niya ito binigyan ng mali siya. Ganun lang talaga sila ka-close, bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga kilos ay nasusundan ng mga palihim na sulyap, mga mabilis na ngitian kapag inaakala nilang walang nakatingin at isang uri ng pagiging komportable sa isa't isa na tila lumalagpas na sa hangganan ng pagiging magkumpare. Ang tunay na dagok ay dumating sa isang hapon ng kanilang paliligo sa dagat. Masaya silang nagtatampisaw sa tubig nang biglang tumalikod si Geneva upang ayusin ang pagkakatali ng kanyang buhok. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nakakuha ng pansin ni Bernadette at tila nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa likod ni Geneva sa bandang itaas ng kanyang balikat ay may isang tattoo, isang maliit ngunit malinaw na guhit ng isang puso na may kasamang disenyong sailboat sa loob nito. Nanlamig ang buong katawan ni Bernadette. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila naputol. Ang disenyo ay hindi lamang pamilyar, ito ay eksaktong kopya ng tattoo na nasa braso ng kanyang asawa si Marvin. Matagal nang sinabi ni Marvin na ang tattoo na iyon ay simbolo lamang ng kanyang propesyon bilang isang seaman, isang paalala ng kanyang buhay sa dagat. Ngunit nang makita niya ang parehong-parehong disenyo sa balat ng kanyang matalik na kaibigan, ang lahat ng maliliit na pagdududa ay biglang nagsama-sama at bumuo ng isang malaking at nakakakilabot na katotohanan. Ang kutob na pilit niyang iwinawaksi ay biglang nagkaroon ng matibay na ebidensya. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang
dalawa. Ang kanilang mga galaw ay nagkaroon na ng bagong kahulugan. Ang pag-aalalay ni Marvin kay Geneva sa pag-ahon sa tubig, ang pagpunas niya sa likod nito, ang kanilang mga bulungan na sinusundan ng mahinang tawanan. Lahat ay tila mga eksena mula sa isang pelikula ng pagtataksil na siya mismo ang nanonood. Sa gitna ng ingay ng mga alon at ng masasayang sigawan ng mga bata, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang tahimik na pagkakanulo, ang sakit na dulot ng dalawang taong pinakamalapit sa kanyang puso. Pinilit niyang maging normal. Ngumiti siya, nakipaglaro sa kanyang anak, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Paano, kailan, bakit? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang ulo, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang ang lahat ay tila mahimbing nang natutulog, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Bandang madaling araw, narinig niya ang mahinang paggalaw. Bumangon si Marvin mula sa kanilang kama, ang bawat yapak ay maingat na inilalagay sa sahig, tila ayaw gumawa ng anumang ingay. Dala ang kanyang cellphone, tahimik itong lumabas ng kanilang kwarto. Isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Bernadette na bumangon at sumunod. Tahimik niyang binuksan ang pinto at sinundan ng tingin ang kanyang asawa. Ilang sandali lang ang lumipas, bumukas din ang pinto ng kwarto kung saan natutulog si Geneva. Lumabas ito at naglakad patungo sa parehong direksyon na tinahak ni Marvin. Ang kaba sa dibdib ni Bernadette ay halos sumabog, ngunit hindi siya natinag. Sinundan niya sila mula sa malayo, nagtatago sa mga anino ng mga puno ng niyog. Tinahak nila ang daan patungo sa dalampasigan. Doon sa likod ng isang malaking batuhan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nasaksihan niya ang eksenang tuluyang dudurog sa kanyang puso. Nakita niya si Marvin at si Geneva maghahawak kamay, magkalapit ang mga muka, at pagkatapos ng ilang saglit ng pag-uusap, sila'y nagpalitan ng isang mahabang halik. Ang mga sandaling iyon ang nagsilbing brutal na kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala. Ang lalaking kanyang pinakasalan at ang babaeng kanyang itinuring na kapatid ay sabay siyang pinagtataksilan. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng eksena. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding sakit, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Pinili niyang tahimik na bumalik sa kanilang kwarto, humiga sa tabi ng kanyang natutulog na anak, at kimkimin ang lahat ng sakit at galit. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Pagsapit ng umaga, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam. Sinabi niyang kailangan na nilang umuwi, ngunit agad itong tinutulan ni Marvin at Geneva. Idinahilan na sayang ang bakasyon, lalo na para sa mga bata. Ayaw na niyang makipagtalo. Sige, ako na lang ang mauuna, kayo na ang bahala sa bata, sabi niya habang tinitiyak na walang bahid ng galit sa kanyang boses. Nagpaiwan ang dalawa, kunwari para alagaan ang mga bata, ngunit para kay Bernadette malinaw na ang tunay nilang motibo ay ang magkaroon ng mas maraming oras para sa isa't isa. Sa biyahe pa uwi habang nag-iisa sa van, doon ibinuhos ni Bernadette ang lahat ng kanyang luha. Ngunit sa pagitan ng bawat hikbi, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya magiging isang kaawa-awang biktima. Lalaban siya hindi dahil sa galit lamang, kundi para sa kanyang dignidad at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa mga sumunod na linggo, naging isang mahusay na aktres si Bernadette sa sarili niyang pamamahay. Ngumingiti siya sa almusal, tinatanong si Marvin tungkol sa bakasyon nila sa Bolinao at nagpapanggap na walang alam. Ngunit ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat ngiti ay isang maskara, lihim niyang sinimulan ang kanyang sariling investigasyon. Isang araw habang naliligo si Marvin at naiwan nito ang kanyang cellphone sa sala, iyon na ang pagkakataong kanyang hinihintay. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at sinimulang buksan. Ang kanyang natuklasan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang mga mensahe sa pagitan ni Marvin at Geneva ay nagsimula pa 3 taon na ang nakalilipas. Puno ito ng mga salita ng pagmamahal, mga larawan ng kanilang mga lihim na pagkikita at mga plano sa tuwing umuuwi si Marvin sa Pilipinas. Doon niya nalaman na ang sorpresang pag-uwi ni Marvin ay hindi para sa kanya, kundi para magkaroon ito ng ilang linggo para makasama si Geneva sa Maynila. Nagkita sila sa mga hotel, namasyal at nagpakasaya habang siya at ang kanilang anak ay naghihintay sa bahay, walang kamalay-malay. Higit pa roon na nalaman din niyang hindi lamang si Geneva ang babae sa buhay ni Marvin. Mayroon ding mga babae mula sa iba't ibang bansa na nakilala niya sa mga daungan, mga panandaliang relasyon at mga litrato kasama ang iba't ibang babae. Ang kanyang asawa ay namumuhay sa isang siklo ng kasinungalingan at ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang isang chat thread kung saan pinag-usapan nila ang pagpapagawa ng kanilang
kanilang tattoo 2 taon na ang nakalipas. Ang puso at sailboat, simbolo raw ng kanilang walang hanggang pag-ibig na naglalayag. Bawat mensahe, bawat litrato ay kinunan niya ng larawan gamit ang sarili niyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay, natatakot na baka biglang bumukas ang pinto ng banyo at mahuli siya. Ngunit tinapos niya ang bawat screenshot. Ang mga ebidensyang ito ang magiging sandata niya. Matapos makuha ang lahat ng kailangan, nagpasya siyang kumonsulta sa isang abogado. Inilahad niya ang lahat, ipinakita ang mga ebidensya at humingi ng payo. Habang pinaplano ang legal na laban, sinimulan na rin niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kinabukasan ng kanyang anak. Dahan-dahan at nang may ingat, inilipat niya ang mga pondo mula sa kanilang joint bank account patungo sa isang bagong account na siya lamang ang may kontrol. Ginamit niya ang payo ng abogado upang ilipat ang titulo ng mga lupang kanilang naipundar sa pangalan ng kanilang anak. Ang sasakyan na nakapangalan sa kanilang dalawa ay kanyang ibinenta, idinahilan kay Marvin na nais niyang bumili ng mas bago. Ang perang pinagbentahan ay idiniretso niya sa kanyang bagong bank account. Ang bawat kilos ay kalkulado na para bang isang laro ng chess kung saan hindi siya maaaring matalo. Ang babaeng minsang umiyak sa dalampasigan ay handa nang harapin ang pinakamalaking unos ng kanyang buhay. Oktubre 2016, matapos ang ilang buwan ng masusing paghahanda, pagkonsulta sa abogado at pag-iipon ng lakas ng loob, formal nang nagsampa ng kasong concubinage si Bernadette laban kay Marvin at Geneva. Kalakip nito ang reklamo sa ilalim ng Violence Against Women and Their Children Act, VAWC, na sinuportahan ng matitibay na ebidensya ang mga screenshot ng mga mensahe, mga litrato ng kanilang pagtataksil at ang larawan ng magkaparehong tattoo na naging simbolo ng kanilang kasalanan. Ang pagdating ng subpena ay isang malaking sampal sa mukha ni Marvin. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang napalitan ng gulat at galit. Sa halip na magpakumbaba, ipinilit niyang gawa-gawa lamang ni Bernadette ang lahat. Sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon, sinasabing si Bernadette ang may problema at siya lamang daw ay naghahanap ng gulo. Ngunit ang kanyang pagtatapang-tapangan ay unti-unting gumuho ng isa-isang inilahad sa korte ang mga patunay ng kanyang matagal ng pagtataksil. Si Geneva naman, na minsang itinuring na kapatid ni Bernadette, ay nagpakita rin ng kayabangan sa simula. Nagpadala pa ito ng mensahe kay Bernadette, ipinapamukha na siya ang mas pinili at mas minahal ni Marvin. Ngunit nang magsimula ang paglilitis at nakita niya ang bigat ng mga ebidensya laban sa kanila, ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng takot. Kasabay ng kasong kriminal, nag-file din si Bernadette ng legal separation. Mabilis itong pinirmahan ni Marvin, iniisip na ito na ang pagkakataon niyang tuluyang makalaya. Ngunit huli na nang malaman niyang ang kalayaang iyon ay may kaakibat na malaking kabayaran. Isang araw, tinangka niyang mag-withdraw mula sa kanilang joint bank account, ngunit laking gulat niya nang matuklasan na wala na itong laman. Nang subukan niyang habulin ang kanilang mga ari-arian, nalaman niyang ang kanilang sasakyan ay naibenta na at ang mga titulo ng lupa ay nakapangalan na sa kanilang anak. Lahat ng pinaghirapan niya bilang seaman na inaakala niyang magbibigay sa kanya ng komportableng buhay ay nawala na parang bula. Pinaghandaan ni Bernadette ang lahat bago pa man niya simulan ang giyera. Sa bawat hearing, lalong lumalabas ang desperasyon ni Marvin. May mga pagkakataong sumisigaw siya sa korte, nagbabanta at sa ibang pagkakataon naman ay nagmamakaawa. Ngunit lahat ng iyon ay binalewala. Isang araw sa isang emosyonal na eksena sa korte, sinubukan niyang lapitan ang kanilang anak. Nagmakaawa siyang mayakap ito, ngunit sa harap ng maraming tao, tinabig siya ng bata. Tumakbo itong papalayo, umiiyak at yumakap sa kanyang ina. Ang pagtanggi ng sarili niyang anak ang tila huling pako sa kabaong ng kanyang pagkatao. Hindi naging madali ang proseso para kay Bernadette. Sa bawat pagdinig, kailangan niyang harapin ang mapanuyang tingin at masasakit na salita mula sa pamilya ni Marvin. Binansagan siyang sinungaling at mapagpanggap. Sinisisi siya sa pagkasira ng kanilang pamilya. Ngunit sa bawat insulto at paninirang puri, mas lalo siyang tumitibay. Ang bawat masasakit na salita ay nagsilbing gasolina na nagpaalab sa kanyang determinasyong ituloy ang laban hanggang sa huli. Marso 2017, dumating ang araw ng paghatol. Sa loob ng korte, habang binabasa ng hukom ang desisyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid.
Si Marvin Molina ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong para sa mga kasong concubinage at paglabag sa VWC. Si Geneva Bernardino naman bilang kasabwat sa pagtataksil ay tumanggap ng parusang 6 na taong pagkakakulong. Ang lalaking minsang nangarap ng magandang buhay mula sa kanyang paglalayag ay naging bilanggo ng kanyang sariling mga kasalanan. Hindi lamang kalayaan ang nawala sa kanya kundi pati na rin ang kanyang pamilya, yaman at propesyon. Habang dinidinig ang kaso, siniguro ni Bernadette na ma-blacklist si Marvin sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga International Maritime Agency. Ang propesyong minsan niyang ipinagmalaki ay tuluyan ng naglaho at hindi na siya makakabalik pa sa barko kailanman. Si Geneva, ang matalik na kaibigan na naging ahas, ay nalugmok sa kahihiyan. Ang kanyang pamilya ay napahiya at ang kanyang pangalan ay permanenteng nadungisan. Ang 6 na taon sa kulungan ay magiging isang mahabang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang reputasyon ay tila isang tattoo na hindi na mabubura, ang babaeng sumira ng isang pamilya. Sa huli, isang malaking kabalintunaan na ang dagat na dapat sana'y magiging daan para sa maginhawang buhay ng pamilya Molina ay siya ring naging lugar kung saan natuklasan ang isang malagim na katotohanan. Ang tattoo na simbolo ng isang bawal na pag-ibig ay siya ring naging marka na gumuhit ng landas patungo sa hustisya. Nawala man kay Bernadette ang isang asawa ngunit nanatili siyang buo. Buo ang kanyang dignidad, buo ang kanyang pagkatao bilang isang babae at isang ina. Napatunayan niya na sa harap ng pinakamatinding pagtataksil, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang paghihiganti, kundi ang tahimik na pagtindig para sa katotohanan at paglaban para sa katarungan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit gaano kalakas ang alon ng kasinungalingan, ang katotohanan ay palaging lulutang at ang dignidad na ipinaglaban ay isang kayamanang hindi kayang nakawin ninuman.